Guys, may bagong panawagan po si VP Sara sa ating lahat na talaga naman wag na nating iboto yung mga party list ng Makabayan Block. Alam mo yung i-block na natin sila. Talaga naman po, dapat po malaman to ng lahat ng mga tao. Kaya guys, please share this video, like this video, mag-comment para marami pa yung maabot ng video na to. Marami pa ang ma-aware, no? Kasi baka hindi natin alam yung mga bayan muna, mga party list na yan, yung dapat na hindi natin iboto, guys. Kaya let's check out this video. Sa kanyang talumpati, may isa pang panawagan ang pangalawang Pangulo. Yan ay wag ng pagbigyan na makakuha ng pwesto sa Kongreso ang mga party list sa ilalim ng Makabayan Block. So ito po yung mga party list sa ilalim ng Makabayan Block. ACE Act Teachers, Kabataan Party List, Bayan Muna Party List, at Gabriela Women's Party. Yan po sila yung under sa Makabayan Block. Kaya wag po natin talagang iboto yan. Yung maisog party list. Party list sa ilalim ng Makabayan Block. I-block na nato na. Una na rin. So yun yung panawagan ni VP Sara. Huwag nyo nang iboto ang Bayan Muna, Gabriela at ACT Teachers. Kabataan Party List din. Huwag na nating ibalik ang Makabayan Block sa Kongreso. Oo, i-block na natin sila, i-block ng diretso. I-block na nato na. Una na rin binigyang diin noon pa man ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC at maging ng mga dating kasapi ng mga party list na ang Kabataan, Bayan Muna, Alliance of Concerned Teachers o ACT at Gabriela ay konektado sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF. Di ba? Kasi mga komunista yan sila, mga NPA. Kaya guys, wag na nating iboto yan sila. Please, please guys. Dapat talaga malaman to ng maraming tao. Talaga naman guys, kasi nako, delikado yung mga to. Katunayan, ang kasalukuyang representante ng ACT Teachers at tumatakbong senador ngayong halalan na yan, si Franz Castro, guys. Franz Castro ay convicted sa kasong child abuse. Si Castro, kasama si former Bayan Muna Congressman Satur Ocampo, ay nahuli ng mga otoridad noong 2018 na nandukot ng 14 na menor de edad na katutubo. Grabe no? 14 minors yung dinukot nila guys. Puro mga komunista, mga NPA. Ito si Franz Castro sa ACT Teachers, congressman ngayon. Ito naman, former congressman ng Bayan Muna, si Saturnino Ocampo. Kaya guys, talaga naman we should be informed na guys, wag talaga nating iboto. Wag nating iboto yung mga party list na to para wala sila sa kongreso guys. Dapat talaga nakakulong to kasi nga convicted. Pero guys, yun ang malaking question. Bakit hindi nakakulong, no? Dagdag pa ni VP Sara kung bakit wag nating iboto yung Makabayan Block. Pag-isipan ninyo kung susuportahan niyo yung ACT party list kasi kahit na convicted na nila pinapalitan. So, hindi tama na isang grupo ng isang party list ng mga teachers ang kanilang nominee ay isang tao na convicted with the crime of child abuse. Diba? Gusto nyo yun na nasa government ay isang convicted na kriminal, no? Oo po. Sa Senado, guys, wag nyo talagang iboto yung si Franz Castro, please. Maawa kayo, guys. Kaya
talaga namang kailangan. Marami talaga ang maabot ng videong ito. Please share this, like this video, and mag-comment po kayo kasi po mas marami po yung makakakita ng videong ito pag ginawa nyo yon. So, pag-isipan ninyong mabuti yan bago kayo bumoto ng party list. And sa iba namang mga makabayan block na party list, ilang beses na inulit-ulit ng NTF-ELCAC kung ano yung connection nila sa CPP, NPA, NDF. So, mismong siya, si President Duterte, ay umamin na pumatay siya ng tao. Kaya kailangan siyang kasuhan. At ito, sino ba yung nagdisenyo ng mga policy na ito? Siya rin at nag-cause ng pagpatay. Maging si Senator Bato ay dapat kasuhan. Ma'am, gigil na gigil kang kasuhan si Pangulong Duterte at ako ng mga kaso na hindi po kami maliling. Kumusta na po yung conviction mo sa kasong child trafficking? Ano na po nangyari? Bakit andyan ka pa? Hindi ka pa nakulong? Senator Bato. Correct! Di ba? Gigil na gigil siya na ipakulong si PRRD. Pero mesmo siya. Hindi niya sabihin sa sarili niya, bakit hindi niya ipakulong yung sarili niya, no? Grabe talaga to. Alam mo, natuwa talaga ako sa mga comments. Convicted na. Bakit iniinsulto ang korte? Dapat nakulong na yan. Correct. Child trafficking or kidnapping is a very serious crime. And a case like this is normally unbailable. Correct. Our law seems flawed. Correct. Ano to? Nabayaran? Ano kaya? Ano sa tingin nyo? Nabayaran kaya yung... Kasi yun yung hindi ko maintindihan. Bakit hindi pa siya nakukulong kung convicted siya ng child abuse, child trafficking? Ba't nandyan pa rin siya sa Congress? Alam ko, backer niya, si Martin Romualdez. Mababayaran din ba yun? Or may piyansa ba yun, yung child trafficking? Yun yung hindi ko maintindihan talaga. Bakit nandyan pa siya sa Kongreso? May nag-comment dito, sabi ni Vizor Zurila. Fake accusations kay Franz Castro. Trafficking ba ang tumutulong sa mga bata? Mababaw, Bato ang sinasabi mo. Bato, harapin mo na lang sa ICC ang inyong kasalanan. May nag-reply, sabihin mo, NPA ka din. NPA pala to kaya pinagtanggol si Franz Castro. May sumagot naman, fake? I-convicted nga paano naging fake? Sunog na sunog si Pusit Castro. Galit na galit ang mga magulang ng mga bata dahil sa pangingidnap nila. So, paanong tulong ang sinasabi nila? Yun nga Fake, hindi ka ba nanonood ng palabas? Tulog ka yata Di mo ba nakita mismong mga magulang at barangay nag-complain at nag-file ng kaso kay Castro kaya na convicted kasama si Sator Ocampo, nagpiyansa lang sila. Kaya nga. Nagpiyansa lang sila kaya pansamantala malaya sila. Nagpiyansa nga. Sabi naman ni Doran Nell, Castro ayaw na makaupo mga Duterte kasi alam na mangyayari, kulong kasi may kaso ka man ng biday. Bakit nga hindi pa nakukulong si Castro? Talaga bang liko-liko na ang batas sa Pilipinas? Kawawang Pilipinas nasisira dahil sa pamamalakad ng kasalukuyang gobyerno. Correct. Pero pag walang police clearance, di makahanap ng trabaho. Pero sila tumatakbo pa ng senador. Hello, correct? Oo. No? Bakit niya nakakatakbo kung convicted na? Si Attorney Kubuloy, hindi pa siya convicted Nasa ongoing pa lang yung kaso niya. Pero ito, convicted na. Bakit pa siya nakatakbo sa Senado, no? Talaga namang sobrang crooked na ng pamahalaan natin. Correct, Jude. Grabe, only in the Philippines.
Naging congresswoman pa nga sa kanyang lugar. Tapos ang kapal ng pagmumukha para magpa-impeach ng VP. Tatakbong senador pa nga. Wow, Philippines. Hahaha. Bato pa rin kahit anong mangyari. No to NPA officials. Correct. Alam mo ba kung bakit ang hukbong bayan laban sa Hapon, Hukbalahap, ay naging NPA? If not, magbalik tanaw ka sa kasaysayan ng WW World War II upang maalala mo ang kasaysayan. Noon yun, pero ngayon wala na. Wala nang Hukbalahap dahil pinalitan na ang pangalan nila ng NPA. Come on, basahin mo Philippine history. Dapat nga disqualified na yan kasi meron na siya conviction. Correct. Malakas po kasi siya kay Spooker Martin. Tambaluslos Romualdez. Maraming kaso po yan si Franz Castro, kidnapping, child abuse. Pero bakit po di kinulong? Anong nangyari sa Spooker? Hindi po ba inapila sa Court of Appeal? May karapatan iapila ang sa Korte Suprema kung akala niya na not guilty siya kaya nakakalaya pa din, karapatan niya yun bilang mamamayang Pilipino. NPA ka siguro, ha? Pag lumalaban talaga, NPA eh. Ikaw siguro, panay militar pamilya ko, boy. Mag-aral ka din sa simpleng batas para alam mo bakit di nakukulong si Franz Castro. Daming attorney na maka-DDS pero di nila sinasabihan si Castro bakit di pa nakukulong. Alam kasi nila dahilan. Ikaw, yang sinasabi mong pang-politika na rules, haha, kung sa ordinary na tao yan, makakaapila ka pa kung convicted ka na? Oo nga, dapat disqualified yan, correct. Kaya wag na lang talaga natin iboto, guys. Yun lang talaga. Wag na nating iboto si Franz Castro at saka mga party list na Makabayan Bloc. Yun lang naman talaga. Tapos wag po nating kalimutan i-vote straight yung PDP laban, guys. Alam nyo po, marami pong tao yung hindi nakakaalam sa ibang mga kandidato. Kaya guys, talaga namang sabihin natin sa mga pamilya natin, alam mo yon, sa mga kapitbahay natin, yung mga pangalan talaga ng mga senador sa PDP laban. Kaya guys, thank you so much for watching. Don't forget to like this video, comment guys, at huwag kalimutang mag-subscribe. See you again next time. God bless everyone. Bye!